Bayan, magandang gabi po. Dito naman tayo sa isang kwento na isang napakahindik-hindik na kwento, totoong kwento ng pagnanakaw. Ang sangkot po rito ay ang dating mayor ng Quezon City na tumakbo ring pagkasenador nung nakaraang halalan pagkasenador. Hindi naman siya pinalad, siya po ay artista at ang pangalan niya po ay walang iba kundi si Herbert Bistik Bautista. So, sa ngayon, pwede na natin siya tawagin Herbert Switik Bautista. Yan po nangyari. So, sinintensyahan siya kanina ng Sandigan Bayan na makulong hanggang 10 taon. 3 po sila sinintensyahan. 3 sila ng kanyang assistant, kanyang tinatawag na administrative officer. Si Aldrin Cuna, kaibigan ko rin si Aldrin Cuna, si Attorney Aldrin Cuna. Ang dahilan po ay isang kontrata na pinasok nila. Pag-usapan natin yan kung paano. Mamaya, abengi, mga kabalin ko dyan sa Pampanga, mag-ingat kayo kay Lito Lapid. Mag-ingat kayo kay Jing Capil dyan sa Purak, Pampanga. Mag-ingat kayo kay Bong Pineda dyan sa Pampanga. Mag-ingat kayo kay Lilia Pineda na kanyang misis na tumatakbong pagkagobernador. Mag-ingat din kayo sa kanilang anak na si Dennis Delta Pineda na tumatakbo gobernador na, tumakbo pang vice-gobernador. At mag-ingat din kayo sa 2 anak niya tumatakbong mayor sa Lubao at saka sa San Fernando, Pampanga. Kaya kailangan pala meron palang echo yung aking boses. Tinanggal ko muna. Si Helen Lay, good evening po. Tapos sino pang iba? So Girly Sumanghid, good evening. So we will be talking about corruption in the highest, committed by them, one of the most popular persons in the Philippines. That just because they were popular, that entitled them to be elected into the office of the mayor and to the other offices, other popular figures like Bong Revilla, Jingo Estrada, Lito Lapid, J.B. Ejercito, were also elected into office. They capitalized on their popularity. Ibig sabihin, mga taong mapagsamantala po sila. At lahat sila ay gumagamit ng mga pagbabalat kayo. Lahat po sila. Yung mga ayuda, ginagawa ng pagbabalat kayo. No, kunwari, bigay, pero ayuda, pagnanakaw yon. So, Girly Sumanghid, Pabil ni Bis... gusto ko lang malaman, ang totoong pangalan po ni Bong Revilla ay Jose Marie Bautista. So, Bautista din ang apelido. So, Bautista din ang apelido ni Herbert Constantine Maclang Bautista. So, yan po ay sinintensya sa pagnanakaw ng pera sa munisipyo, sa city ng Quezon. Okay? So, bago ang lahat, paumpisahan ko muna bago ikwento kung anong akusasyon laban sa kanya at paano nangyari ang akusasyon, paano nangyari, ano ang sinabi ng Sandigan Bayan, at ano ang kanilang naging depensa, at himay-himay natin na pahapyaw lang muna. Kasi balang araw, magiging gusto ko gawing case study ito para malaman ng mga nakikinig ng mga magiging official balang araw at maiwasan nila yung gumawa ng bagay na ganito. At mamaya, pero bago ang lahat, kakantahin ko muna yung ang isang theme song ko para sa mga ganitong klaseng Si Sylvia Coronel sabi niya, grabe naman ang pamilya Pineda. Sobrang gahaman sa pwesto. Oo, hindi lang po mga pamilyang Pineda. Pamilya Rafi Ralph Recto, katsigan Vilma Santos. Tumakbo si Vilma Santos ng gobernador ng Batangas. Tumatakbo din ang anak niya si Lucky Manciano na scammer sa Flex Fuel ng pagka-vice-gobernador. Tumakbo bang isang anak nila ni Ralph Recto na si Ryan Recto na pagka-congressman, napapalit siya sa pwesto ng kanyang tatay sa Lipa City. So ngayon, So ngayon, ano ang gagawin natin? Bibigay muna ako ng ating kakantahin ko muna ng theme song ko dito sa kanta ko na to, sa vlog na ito. Ito po. Ang magnanakaw ay mapagsamantala, madaling magkunwari,
Madaling makilala, balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata, magnanakaw pa rin ang nakikita sa kanya. Yan, kanta po yan ng Asin na kinakantala natin bilang background sa ating plugging ngayon sa ating mga kwento ng pagnanakaw. Ang, ang pinakamalaking problema sa ating bayan ay yung pagnanakaw. Kung tanggalin mo itong pagnanakaw, imagine mo kung saan pupunta ang bansa Pilipinas. Sigurado ko uunlad po. Kasi lahat ng mga proyekto, magaganda naman proyekto, ay mapapatupad ng husto. At kung mapapatupad ng husto, ito po ay siguradong magre-resulta sa kagandahan. So, ang ating pag-usapan ngayon, ang sentensyado. Walang iba kundi si Herbert Constantine Maclang Bautista, pati ang kanyang administrative officer na si Attorney Aldrin Cuna. Okay, ito po ay nilabas ang sentensya kanina ng Sandigan Bayan. At para maniwala kayo ng aking report sa ngayon ay talagang totoo, papakita ko sa screen ko ang kopya ng decision ng Sandigan Bayan. Ito po yon. Nakita nyo na? Yan po yung decision ng Sandigan Bayan. Palakihin natin. Okay. So, ang title po ay People of the Philippines versus Herbert Constantine Maclang Bautista and Aldrin Chin Cunha. Case number HB 23-CRM044. So, ang nagdesisyon nito ay si Gomez Estuesta, Chairperson, Trespeses J. and Hidalgo J. Ang petsa ng decision ay January 20, 2025. So, kanina. So, ito po ang akusasyon. Sa salitang Tagalog, inaakusahan si Herbert Bautista, si Aldrin Chin Cunha na sa salang ganitong ginawa, sa sala ng paglalapastangan sa pera ng Quezon City. O di kaya ang tinatawag sa technical term ay violation of Section 23. Section 3, Paragraph E of Republic Act 3019 sa pagbibigay ng hindi deserved na pabor sa isang kontratista. At ang masidhi pa rito na karumal-dumal na ginawa ni Mayor Herbert Bautista ay yung pinasok ang kontrata, binayaran, 2 araw bago matapos ang kanyang opisina pagka-mayor. Matatapos ang kanyang pagka-mayor June 30, 2019. So June 27 ay numpisan niya na ito, pinroses at minadali na mabayaran ang kontrata, mabayaran. At sa June 28, nakuha niya ng pera. At tandaan ninyo, dito siguro siya kumuha ng pandagdag na gastos ng kanyang siya tumakbo sa pagka-senador noong 2019. So, ang nangyari dito, kakontrata niya ang Due Data Solutions Incorporated. At ang pagkabasa sa Ingles ng akusasyon, causing undue injury to the government through the following acts. Number 1, Bautista entered into a contract with Due Data for the procurement of online occupational permitting and tracking system and others, and facilitated and approved the release of the full payment of 32,107,912 pesos and 50 centavos to Due Data for the project, despite the absence of a specific appropriation ordinance enacted by the Sangguniang Panlungsod for the purpose, and without complete delivery of the project having been made, while Cunha signed the purchase request and signed Box A of the obligation request, thereby certifying that the charge to the appropriation was lawful and under his direct supervision, thereby causing undue damage and prejudice to the government in the said amount of 32,107,902 pesos and 50 centavos. Okay? So yan pong akusasyon sa kanya. Sa Tagalog pa, ulitin ko lang, siya ay
ang kanyang administrative officer na si Aldrin Chin Cunha ay sinintensyahan na makulong hanggang 10 taon sa sala na pagbibigay ng pabor na hindi deserve ng isang kontratista na nagngangalang Geodata Solutions Incorporated sa pag-supply ng tracking system, a computer program na ang pangalan ay Online Occupational Permitting and Tracking System and Others sa halaga ng 32,107,912 pesos and 50 centavos. Ang itong proyektong ito ay dapat sana ay gagamitin ng mga waiter, mga waitress, mga nagtatrabaho sa restaurant, sa club, na doon na sila, hindi na nila kailangan pumunta sa Quezon City Hall o di ka para mag-apply at magpipila para magbabayad ng kanilang mga bayarin sa working permit. So ang gagawin lang sana nila, gagamit na lang sila nitong website ng app kung tatawagin at babayad na lang sa through app at i-upload nilang kanilang mga ID, lahat, mga papel nila at bibigyan na sila, doon din sila magbabayad through GCash, through Maya or through other online payment system. Tapos bibigyan na sila ng permit online. Siyempre, pupunta ka pa rin doon para makuha mo lamang yung tinatawag na hard copy, mga ID. In short, ito ngayon po, ang nangyari dito po ay isa pang detalye gusto ko ibigay, nangyari June 27 daw, 2019 o 3 araw bago matapos ang termino niya bilang mayor ng Quezon City. So kumbaga, ang impresyon niya midnight transaction. Yung kumbaga madaling araw na, saka pa umaga na, nagkipag-transaction pa. Pero nakita ko sa record, 28 binayaran ng buong-buo ang perang ito. At ang mahigit sa lahat ay tinanggap yung kontrata at hindi pa tapos at hindi pa natapos. Kumbaga, ang mga nagreklamo, ang mga taga-opisina mismo at saka mga nag-apply, hindi gumagana ang app nila, ang sistema nila. Kung babayad, magpipila pa rin sila ulit doon sa Quezon City. Kumbaga, ang pakay ng kontratang ito ay para sana ay mawalan ng hirap ang mga nagtatrabaho sa mga club, nagtatrabaho sa restaurants, nagtatrabaho sa mga waiter, mga waitress, ang mga janitor o lahat ng nagtatrabaho sa loob ng Quezon City na kukuha ng tinatawag na working permit. So sila ay magbabayad lamang sila through online sana. Ngayon, babalik-balik sila. Ngayon, itong problema ito ay hindi nangyari, hindi maganda, hindi kompleto, hindi despite the fact na hindi kompleto, sinertipika pa ito na deliver nang ma-deliver at sinertipika pa na kompleto ang delivery. Yan pala, hindi naman gumagana. So, yan ang pinaka-importante dyan. So, ngayon, maraming mga depensa ginawa si Herbert Bautista na sinasabi niya na taga-pirma lamang siya, mayor siya, taga-approve lamang siya at ang lahat ng pagpirma niya at pag-approve niya, pati sa pagbabayad, ay nakadepende naman sa mga opisyal sa napapailalim sa kanya na siya nag-aproba para maibibigay sa kanya yung para siya magbibigay ng pera, mag-aproba ng payment. Ganon din si Aldrin Cuna na kanyang assistant. Iyan din dadaan kay Aldrin Cuna bago pipirmahan ni Herbert Bautista bilang mayor. Ang problema po dito, mayor, ay ginawa mo yung pagbabayad ng transaction. May 2 araw na lang natira sa iyong pagiging mayor, ay ginawa mo pa rin. So, yan po ang pinaka-problema dyan. So, bayan ko, ang dami niyang depensa, ang dami ang haba-haba ng desisyon. Kung basahin mong desisyon, napakahaba. Napakahaba ng desisyon pero wala rin. Ang kumbaga depensa niya na uwi sa, kumbaga ano lang yun, kumbaga depensa na lang na hindi klaro. Ang isa sa pinag-usapan dito na pinakaklaro ay ang suma total, wala palang ordinansa. Alam mo yung ordinansa, ano ba yan? Ang ordinansa kung sa batas, yan ang tinatawag na Republic Act. Kung sa budget, yan tinatawag na General Appropriations Act. Kung wala po sa budget at walang batas, nakaukulan na ordinansa naman pagdating sa Quezon City ang tawag. Kung walang ordinansa na nagbibigay ng pagpapayag o otorisasyon o kapangyarihan at karapatan sa Office of the Mayor at saka sa ekutibo ng Quezon City government na
na bibili ng computer system ay hindi sila makabili. Bawal po yan. Ang nangyari, lumalabas na wala. So kahit wala, dahil nagmamadali, gusto atang kumita kagad, hindi pinag-aralan ng husto, ang pinagbasihan na lang nila ay yung ordinansa noong 2018. Ano ba yung ordinansa ng 2018? Ordinance number SP 2772. Nung bumili sa 2019, hindi na magagamit yung ordinansa ng 2018. Kasi yung budget niyang ginawa niyan ay para sa 2018 lang. So, yun ang binabasihan nila ng 2018, ang annual budget ng Quezon City yon, ending in 2019 ba? Okay. So, ngayon, ang problema doon, ang nakalagay, general. Masyadong general ang termino. Ang nakalagay lang, budget na ibinibigay sa mga gastusin ng city na kung tawagin ay mga items na kung tawagin sa isang buong pangalan, information and communication technology equipment. So saan napapaloob yan? Ang tawagan nito sa Supreme Court, ito po yung tinatawag na general. Anong pagtawag niyan? Walang pakay, walang specific na pakay kumpara sa ng pera. Basta naglagay lang general term. So may tawag dito yung pork barrel. Parang pork barrel din pero Quezon City. So ngayon, dahil ganito kasimple ang terminology ay the information and communication technology equipment, hindi mo pwede sabihin na bawat proyekto mo sa internet, ang project dito parang application na ang lahat ng gustong umapply ng working permit sa Quezon City, yun ang bubuksan nila. Da-download nila ang app, tapos doon sila mag-apply at i-upload din nila yung kanilang mga ID, lahat ng kontrata sa trabaho, nandoon at dito magbabayad din sila through GCash or through Maya or through bank transactions dito para hindi na sila pipila sa Quezon City Hall. Ganun ang taktika sana nito. Pero ang problema ay hindi naman app ito. Ang information and communication technology equipment, ibig sabihin lahat ng klase. Pwede pang gamit parang pang printer lang, pwede pang gamit para lamang pangturo sa kanilang mga sa opisina nila, kung magle-lecture sila, pwede ito magagamit sa mga audiovisual lang na gagawin sa kanila. Pwede rin ito magamit sa tuwing sesyon ng City Hall o City Council nila. Lahat ng klaseng equipment ito. Hindi dapat nakalagay ang batas po kung paano maggagawa ka ng budget para sa isang bagay na bilhin mo. Dapat ilagay mo na ang bagay na bibilhin. Kaya ang nangyari dito ay sentensyado pa rin sila. Kumbaga, hindi deserve ng kontratista na due data, anong pangalan ng gagawin na to? Due data, or whatever how you pronounce it. Due Data Solutions Incorporated Systems. Ito, charges. Due Data Solutions Incorporated. Due Data nga. So ngayon, ulitin ko lang ang app ng ginagawa para sana sa pakay na mabigyan ng kaginhawaan ang City Hall na hindi na mag-atindi sa napakahabang pila sa lahat ng mga tao nagtatrabaho sa Quezon City. So ibig sabihin, kung taga Manila ka man, kung natanggap ka ng trabaho bilang sa Quezon City, mapipilitan ka mag-apply ng work permit dyan sa Quezon City. So ito po yung ang tawag doon sa app nila. So pumalpak. Natapos na lang 2019, di pa nagamit. Alam mo kailan pa nag-umpisa nagamit? Itong 2022 na lang. Dito na lang nagamit. Wala na, hindi na siya mayor. So ibig sabihin, ang leksyon o aral sa buhay dito, naka-escape ka man kasi natapos ng pagiging mayor mo o pagiging presidente mo, but ang kasabihan na natili pa rin, you cannot escape the long arm of the law. So hinabol pa rin siya ng batas. No, sinampahan siya ng kaso ng batas at doon po sa tinatawag na Sandigan Bayan ay sentensyado siya. Okay? So pagkasentensya sa kanya, ay kasama niya ang kanyang assistant na si Aldrin Cunha. Ganon lang kasimple ang kaso nila. Bakit kayo nagmamadali? Kung ano-ano pa mga palusot nila dito, hindi rin nakalusot. Ang isa lang nakita ko rito na sistema, no? Na kung may chance pa ba sila, siyempre mag-aapila pa to, mag-file ng motion pre-consideration. Ang isa lang nakita ko rito,
Sa tatlong justice, may isang justice na kumontra. Ang desisyon niya, boto niya ay dapat absuelto si Herbert Bautista. Kung ano man ang rason niya bakit absuelto, ay siguro babalikan ko na lang sunod yan, sa sunod na lang na vlog. Ang importante lang dito, ang mensahe natin ay hindi lang si Bong Revilla ang Bautista. Si Herbert Bautista din. Hindi rin lang sila ang magnanakaw. Napakaraming magnanakaw sa ating pamahalaan. Kaya napakarami ng trabaho natin. Pero lahat po ito ng mga problema natin, Pastor Rody Rabi, ay mabibigyan ng solusyon ito kung buboto tayo ng tama sa 2020. May 12, 2025. Iboto nyo ang lahat ng bago. Kasi ang problema kasi ng mga ito sa kanila, na ang lakas ng loob nila magnakaw. Una, mahina yung sistema ng katarungan natin. Mahina yung paghabol. Kaya nag-iisip pa rin sila na kung gagawa sila ng magnanakaw sila, ay pwede pa nilang lulusutan. Ang inisip ko, sigurado ko nila ay magbibigay sila ng pera sa mga judge. Ang problema lang nito, ang pumirma dito ni si Justice Estuesta, ang sumulat ng decision, ay si Justice Estuesta, siya rin po yung bumoto na dapat sentensyahan si Jinggoy Estrada. Hindi to siya kagaya kay Justice Geraldine Faith Ekong na siyang sumulat sa pag-absuelto kay Bong Revilla Bautista, Jose Marie Bautista. So, yun ang yung ano naman sa Walis Tingting naman, actually ang nakasuhan diyan si Joey Marquez. Pero sa desisyon ng Sandigan Bayan ay absuelto si Joey Marquez. Kulang daw yung ebidensya. Pagkatapos si Roderick Paulati ay nasentensyahan din sa Sandigan Bayan sa mga ghost employees. Ang kwento naman sa kay Roderick Paulati ay gumawa sa ng kunwari mga empleyado niya. Parang na-police style din. Parang ayuda scam din na ginagawa. Naglilista kung sino-sino mga tao nakatanggap ng ayuda, pero sa kanya nakatanggap ng sweldo, pero katotohanan, wala pala. Pinuntahan ito ng kaibigan ko kasi kasapi pa sa noon ng investigador at sa kanya nakatoka pag-imbestiga sa kaso ni Herbert Bautista. At nadiscoveryan niya na yung mga taong nakapangalan sa payroll na nakatanggap ay nung pinuntahan niya ay hindi pala doon nakatira at walang taong ganun. Ganun po ang nangyari kay Roderick Paulati. So siguro magsama na sila doon ni Herbert Bautista sa kulungan. Ang kagandahan lang naman nito, yung mga sikat na tao, kapag sila yung nasentensyan, nagbibigay ng babala ito, epektibong pagbibigay ng babala sa ibang mga opisyal ng bayan natin. So, kaya, ang maganda dito ay, sa totoo lang, marami silang pera sa ngayon, pero litong-lito yung utak nila, hindi makakatulog gabi-gabi dahil po sa problemang ito. Ganon din yan si Bong Revilla, hindi makatulog din yan. At sa totoo lang, naawa na ako sa kanya, huwag niyo siyang iboto na. Sa totoo lang, maawa rin kayo sa bayan ninyo, huwag niyo na siyang iboto. Mediocre naman siya na senador eh. Pasensyahan na tayo. Ayoko pang magkaalaman pa kung ano-ano. Pero naawa po ako sa bayan natin. Mga kaibigan ko yan, pero naawa ko sa bayan natin. At kung sino pa ibang papatakbo, si Pia Cayetano matalino. Kasing talino ni Alan Peter Cayetano. Matalino yung tatay nila na si kompanyero Rene Cayetano. Pero anhin mong talino kung magnanakaw naman pala. Ganon kasimple. Simple lang, simple pero rock, no? Ganon din yan. Si Bungo, pag malasakit, ang daming malasakit, ang daming namang ninakaw niyan. Sa totoo lang. Kontratista yung tatay niya, pumasok sila ng mga kontrata, bilyon-bilyon na pinanalo, lalo sa panahon ni Digong. Maliban pa dyan, nai-report na ni Arturo Las Cañas na si Bungo ay siyang nagtuturo kung sinong ipapatay. Siya rin ang tumatawag kung sinong nakaschedule. Siya rin ang nag-connect doon sa LTO na opisyal para malaman kung saan ang address ng mga target ng mga Chinese. Yung mga Chinese na mga kalaban nila sa droga ay pinagpapatay. At ang tagapagpatay yan sila ni Arturo Las Cañas. At si Arturo Las Cañas mismo nagsabi. So, si Bato, wala rin kayo masahan dyan. Minsan, kamukha ko siya. At aminin ko, minsan, pumasok pa ko sa subdivision sa San Jose del Monte.
binawalan ako kasi private subdivision. Bawal ang gwardiya. Sabi, sir, bawal pa dito kasi private subdivision po ito. Nagbukas tuloy ako ng salamin. Pagbukas ko ng salamin, naka-Amerikana ako. Ay, si Senator Bato pala. Sige sir, tawid. O ganun ang advantage mo kapag si Bato ka. So yan, kinikwento ko lang, totoo pangyayari sa buhay ko. Tumatakbo ako nung papuntang San Jose del Monte para dumalo ng hearing ko sa korte. So anyway, sino pang ibang hindi dapat iboto? Isa-isahin ko yan ha. Yan si Pia, tapos yun na si Pia Cayetano, magdudulot lang yan ng tinatawag na conflict of interest. Bakit conflict of interest? Maliban sa pagdudulot ng political or family dynasty sa Senado. Bakit? Siyempre, nandyan na si Alan Peter Cayetano. Andyan pa rin siya. So, ngayon, kung ano ang gustong iskandalo na gagawin ni Alan Peter, ay depensahan itatago ni Pia Cayetano. Ganon po ang iniwasan natin dyan. Mababait man sila, pero there would occur, it is a possibility that any of them would do abuses, any kind of abuses, at the other one would be defending or hiding the abuse of another. Ganon po ang beauty ng tinatawag na pag-avoid sa conflict of interest. Ang isa pa dyan, mga dalawang tulpo na tumatakbo, Ben Tulfo at Erwin Tulfo, if only for the purpose of avoiding conflicts of interest, na halimbawa, gagawa ng kabulastugan si Rapi Tulfo, hindi maimbestigahan kasi haharangan ni Ben Tulfo, haharangan ni Erwin Tulfo. Ganun po mangyayari. Or vice versa, si Erwin Tulfo naman imbestigahan, harangan ni Rapi, harangan ni Ben Tulfo. Matibay ang harang kasi mga senador sila. Ganun po ang aking sinasabi. Please, huwag kayong bumuton ng mga ganun. Okay? Pagkatapos, sino pa? Si Camille Villar. Ang mga Villar ay yumaman sa paggagamit ng kanilang kapangyarihan sa pwesto. Ang naikwento ko na nung isang araw kung paano yumaman yung mag-asawang Villar, si Manny at saka si Cynthia. Ang ginawa nila nung araw ay binibili nila ng mura ang lupa. Ginigipit nila ang mga tao na pinagbibilan ng lupa. Minsan nang-agaw ng lupa, wala nang paalam sa totoong may-ari. Ang nangyari din, kagaya na may biniling Adelpha Properties. Ang binilhan dyan, piniki pang perma ng may-ari. Sa Cavite rin yan nangyari. At personal kong alam ang kaso kasi nahawakan kong kaso noon. Pero hindi ko lang babanggitin kung anong kaso. So anyway, so matotal, ganun po ang sistema nila. At kung nakuha na marami sila nakuhang lupa sa Cavite, ay sino ba nagsabi sa akin? 3,000 hectares pala yung Villar City. So nung time na yon, mga 2008, nagbabangko sila ng mga lupa ng dami. Pagkatapos ng 2008-2010, gumawa ng diskarte si Villar na ginawa niya ng parang shortcut o diversion highway mula sa South Luzon Expressway papunta sa Cavite at doon pinadaan. Ang tawag diyan ay C5 at Daanghari. No? So Daanghari doon pinadaan. At dumadaan yan sa binigay sa MCX ang isa nagiging toll gate. So ang karugtong na toll gate ay paglampas mo toll gate, yan yung tinatawag na mayroon na ngayong rotunda at tinatawag na ngayon Villar City. Ang haba niyan, papunta sa Aguinaldo, papunta, dadaan pa ng Molino. At bago sa Molino niyan, sa kanto, mayroon pang All Home. Tsaka Vista Mall. O yun. Yan ang kanyang mga expertise. Papunta pa na hanggang sa Open Canal at lalampas pa doon sa Pasong Kamachili, doon sa General Trias. Yan ang dulo niya ng Daanghari. So ngayon, hindi naman natin manigate. Grabe naman ng talaga sa totoo lang na mga improvements ang nangyari dyan. But then, what are these improvements for if the manners by which they occur was done through corruption? So, ang nangyari naman dito sa C5, ang ginawa ni Villar, kung ang may problema ngayon si Bongbong Marcos sa pagsisingit ng mga budget para sa ayuda, ang ginawa naman ni Villar noong araw, si Manny Villar na tatay ni Camille Villar, ay wala sa budget yan. Pagdating sa Bicameral Conference Committee na siyang binubuo ng mga representante mula sa House of Representatives at representante mula sa Senado, ay nag-ipon sila, wala silang kamay-malay, pinasok ni Speaker as Senate President Villar ang panukala na magkaroon ng 4 na bilyon na budget ang C5.
Tapos, hindi siya nagkasya sa isa lang, sumingit ng isa pang budget, 4 billion pa rin. Pero this time, akala mo ibang project. Yung pala, pinangalanan na Carlos P. Garcia Highway. Pareha lang yan, C5 din yan, Carlos P. Garcia Highway. Danghari. Kaya, ganun katuso yan. Kaya wag na kayong magdagdag pa ng panibagong problema. Do not give them a chance to pull us another chance. Ganun lang kasimple. Walang ibang gagawin kundi yung mga yung binabanggit ko ay magbubuo pa rin ng tinatawag na panluloko, pang-aabuso. Okay? Ganon din na si Lito Lapid. Naubos na niya yung pera niya. Hindi man maubos pera, ang dami na pambili ng mga mansyon. Pinakahuli niya ng bayle sa Abayacob. Oy, Mr. Lito Lapid, meron ka naman nabili dyan sa Abayacob. Grabe ka. Pinakahuli mo yon. Ang mga mansyon mo, so far na alam ko, 2 sa Purak, Pampanga. Isa sa Angeles City. Isa sa Baguio. Isa sa Magallanes Village sa Makati. Tapos mayroon ka pang 2 sa Las Vegas, Nevada. So 7 na. Mayroon ka pang sa Barcelona, Spain. So 8 na. Dami mong mga mansion. Style mo mansion para kasi alam mo, yung tinatawag na pag may pera ka, mahuhuli ka kung i-deposito mo sa bangko ang pera mo. Para hindi ka mahuli, ibili mo yan ng cash. Kagaya kay Rapi Tolpo, kay Erwin Tolpo, bumili siya ng cash $1.5 million na property doon sa bang lugar ito? Sa California, sa Porter Ranch, California. Ngayon, mga $1.6 million ang halaga nun. Cash! Magkano ang cash na? Nasa 80 million pesos. So ngayon, kung 80 million pesos, bakit mo kinash? Para lusutan mo yung AMLAC. Ganun lang ho, kasimple. Ang pinangalan mo pa sa asawa mo na first wife mo, na si Rizalina Sally Aquino Tulfo. Ang anak mo doon, pangalan mo doon ay si Iritz Sylvester Tulfo. Yung anak mo doon, Iritz, ay si Francis, yung pinakamatanda. Marami pang iba doon. At nagiging citizen sila ng Amerika doon. At ang pagiging citizen nila ng Amerika ay dahil lamang sa sila ay anak ni Iritz. Ngayon, paano pa ngayon kung madiscover yan, makasuhan ka ng US government na committing fraud to obtain the citizenship of the United States of America? Ba tatanggal ang citizenship mo? Mapaparusahan, pati mga anak mo matatanggalan ng citizenship. Ma-denaturalize kayo lahat, pati asawa mo. Paano mangyari ngayon property mo ngayon? Ang binili mong property, makonsidera ngayon yan na violation sa AMLAC law. Ang tawag dyan ngayon, pag violation sa AMLAC law, magiging unexplained wealth ngayon yan. Pag unexplained wealth, kukumpiskahin ngayon ng United States government. Matapang pa naman si Trump ngayon. Nagdeklara si Trump kanina. Kasi nung bago pumasok si Trump, in-implement na, pinatupad na pala yung batas na ginawa ng Kongreso ng Amerika na pinagtulungan ng mga congressmen at senador ng Republican at saka Democrats at naging batas na naipatupad na para alokin ang TikTok, magsarsara o di kaya ibenta sa kahit sinong Amerikano. Ang problema ay nabenta kaya nagsara. So nagsara, kinabukasan, ito ngayon, kanina, ay si Trump nang pumalit paging presidente. Ang unang salita ginamit niya pagtapos niya manumpa bilang Pangulo ng United States of America, sabi niya, TikTok is back! Bakit naman sabi niya, TikTok is back? Kasi naman pala, nalaman ko, 14 million followers pala ni Trump sa TikTok. Kaya ayaw na yan. Ang dami naman yung mga fans doon. So, ganun po ang problema sa ating bayan. No? Balik tayo sa ating alis tayo sa United States of America. Balik tayo sa United States of Philippines. Sa Pilipinas, sinabi ko kanina, ang ginawa ni Camille Villar, no? Gamit ng kanyang tatay. So, matapos niya mabili yung mga lupa na sa halagang 100 pesos ata per square meter. So, kung makabili ka 1 hectare, that is 10,000 pesos. At 10,000 square meters, kung tag 100 pesos, edi ang halaga niyan 1 million pesos lang ang kapital. So ngayon, binibenta niya na ngayon at minimum 20,000 pesos per square meters. So 20,000 times 10,000, that is 200 million per hectare.
Binili niya lang dati 1 million per hektar. At bakit tumaas na gano'n kataas? Sapagkat ginawa niyang paraan na magkaroon ng kalsada na malaki. Doon, tumatawid sa kanyang mga subdivision. Oh. Kung tumaas na, di tumaas na rin ang kanyang kita. Pag tumaas ang kita niya, kumita naman sila, naging pinakamayaman na sila ngayon. Kaya kung iboboto niyo si Camille Villar, para niyo na rin kumuha kayo ng bato pamukpok sa ulo niyo. At walang ibang gagawin na maganda dyan, gagawa lang ng batas na para sa kanilang pamilya. Sigurado ko yan. Pati si Mark Villar, ganun din yan. Okay? So next, ang ayaw ko na iboto ninyo si Abi Binay, ayaw ko sana iboto nyo eh. Sa totoo lang, I just want to tell the truth. Nung isang araw po, kahapon ng linggo, ay pumunta po ako sa Makati Life Medical Center. Akalain mo sa Makati Life Medical Center, isang modernong ospital. Yan palang dating ospital na Makati. Akalain mo, libre lahat, libre doktor, libre laboratory. Nakapasok ako doon, kahit taga Maynila ang rehistro ko, nakapasok ako doon, tinanggap naman ako. Basta wala naman tayo kita, hindi naman tayo abogado. Kaya nakapasok ako doon. So libre x-ray ko, libre, anong tawag doon? Dami pang ibang mga ginawa sa aking mga test. O sa sunod, mag-schedule pa ako sa MRI, mag-schedule pa sa ano pag ibang mga CT scan, kung ano. Ang mamahal kaya nun. Kahapon, kompleto ko na pati x-ray pinakahuli ko. Ano yung isa, yung parang nilalagyan ka ng mga, kalimutan kong tawag doon. Parang nilalagyan ka ng mga kurinti-kurinti sa katawan. ECG pala yun. Kompleto. Pagkatapos, libre doktor, libre paggamot. Kalain mo. Ang asawa ko ang daming gamot binili. Hindi binili, binigay. At yung ako naman, pagdating sa akin, naubusan ng gamot. Magde-deliver pa ba daw mga next week, mga 2 weeks mag-deliver. Balik na lang ako para mabigyan pa ako ng mga gamot. Wala pa naman na resulta sa akin kung ano resulta ng sa aking test. Pero malalaman ko, basta isa lang masabi ko. Kung nagawa ng Makati City, with that, pinag-isipan ko iboboto si Abi Binay. Kung nagawa ng Makati City na libre ang pag-ospital, libre lahat. Bakit hindi magawa sa buong Pilipinas? Yan ang matindi kong tanong sa inyo. Dalawa na nga ang USMAC dyan, Ospital ng Makati, pero binago. Ang nangyari pa dyan, ang napakatindi, ginawa pang semi-private, semi-government. Hindi buong government yan. Nagsanib persa ang isang malaking kumpanya dyan na pribado at saka yung Makati City Government. Bakit libre lahat? Ang tanong ko, bakit libre lahat? Hindi mo makikita na walang tinatawag na word. Ang babait pa ng mga tao, ang babait ng mga doktor. Yung doktor masikaso sa kanya, si Dr. Lea Espiritu. Ayaw ko ano ni Atty. Luke Espiritu. Ganun po. At saka magagaling yung nila. Kukuha ng dugo. Ay, ang tawag diyan mga sharpshooter ng karayom. Kuha kagad kasi marami na ko. Ilang beses na ko nagreklamo na subukan ko na hindi magsishoot yung karayom. Pero yun kagad, kahapon shoot kagad. So yun ang masasabi ko. Anyway, si Abi Villar, with that, pwede kong pag-isipan na baka maayos naman. Pero andun pa rin ang tinatawag na political dynasty na issue. Next, sino pang iba dyan? Si Amy Marcos, presidente ang kapatid niya, dapat hindi na siya maging senador. Ganun lang kasimple ang aking argumento dyan. Ngayon, si Francis Tolentino, wala namang ginawa maganda, huwag nyo na ibalik yan. Huwag nyo na iboto ulit. Si Bong Revilla, nagpapaboto ulit. Huwag nyo na iboto yan. Maawa kayo. Maawa kayo kay Bong Revilla. Maawa din kayo sa sarili nyo. Si Lito Lapid, lalo, huwag nyo na iboto ulit. Si Bongo, huwag nyo na iboto. Naglulukuhan lang tayo dito. Si Bato, huwag na rin. Papalit nyo lang ako itong totoong Bato sa Senado. Okay? Marami pang iba dyan. Yung mga bumabalik, yung mga sa grupo ni BBM, wala yan. Puro basura yan sa totoo. Sa grupo naman ni Didis, basura din lalo. Kakampi ka ng mamamatay tao? Paano ka magiging maganda, Aber? Ganun na kasimple. So sino? Mamili kayo sa mga bago. Ang dami magagaling dyan. Si Franz Castro, magaling yan. Si Heidi Mendoza, magaling dyan.
O si Atty. Luke Espiritu, magaling. O si Atty. Sani Matula, magaling. Si Wilson Caritiro Ahmad, magaling din yan. Si Richard ba yun? Richard Bayon, yung Magsaysay Awardee na napaganda niya ang sa Bongga Sibugay sa kanyang lugar, na kung saan ang dating namamatay-matay ng dagat na parte ng dagat na wala ng mga isda ay napabalik niya mga isda. Ganon katindi yun, ganon kagaling, mapakalikasan. Ang akin din kasama sa Bunyog, isamay na ninyo si David Di Angelo. At yan po'y marubdob ng mga kampanya para magpapanukalang batas para sa ikaliligtas ng ating kalikasan, kasi kailangan na talaga yan para makontra yung matinding pagbaha. The only way na mapapaliit natin ng ulan ay sa pamamagitan ng pagtanim ng maraming puno. Ibalik naman natin yan ng 10 million trees. Yan ang isa sa programa ni David Di Angelo, magtanim ng 10 million trees at sa buong Pilipinas. So kung magtanim ng 10 million, hikayatin ang bawat ipapanukala ko sa kanya. Kung hindi man ako mapasama sa Senado, papanukala ko sa kanya na bibigyan ng budget na note kung 10,000 ang bawat tao na magtanim at mag-alagaan yung kanyang tinanim na puno sa loob ng 1 buwan o 3 buwan o 6 na buwan, bayaran 10,000, gawin natin 100,000 na. Isang taon niya lang para tumubo, lumaki ng mga puno. Isa kung 10 million ang kailangang itanim na puno. O times 100, that is 1 trillion, 1 billion. 1 billion ang kailangan para maitanim mo na lahat ng 10,000 na puno. Sa ganun pa lang ay makontra mo na kagad yung paliliit na lang ang ulan. At kung ulan man, bago pupunta sa mga lupa at sa mga simento ang tubig ng ulan, ay dadaan muna sa mga puno at hihigupin ng mga ugat na mga puno. At maraming ugat ang hihigop, 10 million na puno, times kung kada puno, ilang ugat kaya meron? Mahigit 100 ugat ang meron sa isang puno. Simpleng solusyon. Di ba? Simpleng solusyon. Pero yan po ang mga makatwiran, mga sino pa bang ibang gusto ko i-kwan. Anyway, maglilista pa ako kung sino ang gusto ko i-rekomenda sa pagkasenador. Siyempre, nandyan sino pa bang iba? Nakikita ko nagbabase ako sa karakter. O, yun naman. Pwede rin yan kasi matalino niya. Summa cum laude yan si Bam Aquino. Ang isang ayaw ko na huwag niyo iboto sa Marikina, yung tumatakbong mayor na congressman ngayon, congresswoman, si Stella Marie Kimbo. Bakit? Summa cum laude, graduate na ng University of the Philippines. Oo, summa siya. Pero nung nagtrabaho, magna lang pala. Oh, ano yung magna? Dati summa cum laude sa UP. Ngayon magna na siya. Ano po yung magna? Magnanakaw. Oh. Ang dami-dami mo mga damit na mga puro branded. Kung anong kulay na kung anong branded. Kung ang brand ng damit mo ay Christian Dior din ang bag mo. Ang panty na lang ata, hindi ko alam kung panty, kung YSL o ano. O pati bra ata, baka ano pa, LV, lumang vag. Pati mga, lahat, siguro. Ay, nako. Yan po mga tipong opisyal natin. Basta tandaan nyo ito lang bigay ko na tips inyo. Basta ang mga opisyal ay matindi kung gumasto sa kampanya, huwag iboto. Kapag matindi mamigay ng pera, kagaya kay Dan Fernandez na namigay ng 10,000 kuno dyan sa Laguna, huwag iboto. Ano yun? Tawag sa kanya ni Atty. Libayan ay si The Perfect English. English Carabao. So bakit ka mag-English? Mag-Tagalog ka na. Pilipino ka naman eh. Do not speak in English if you cannot English with correct grammars. Ganyan. Ang napansin ko sa inyo, pareha lang kayo ni Caraps Paduano eh. Oh, si Caraps naman, sabi na kayo si Caraps, sino pa ba marami diyang iba. Ang maayos lang mag-English na nakita ko si Jinky Luistro. So si Dan Fernandez, with regards to, mali yung with regards to. Ang regards kasi regards, kumusta? Kung sa Tagalog, kumusta ka? Aking mahal. Yun, ganun yun. Pero pag regards to, mali yun. Dapat sumalit, kung sa Tagalog pa, kung tungkol sa,
kung may kinalaman sa. Yan ang ibig sabihin ng with regard to. Magsalita kayo, tanggalin yung S. With regard to. So sa paggamit pala ng tamang English, diyan mo makikita kung ang congressman o ang opisyal ng bayan ay maayos o hindi. The fact na hindi nga marunong ng gamit ng tamang English ay ibig sabihin bulakbol sa klase. Hindi nakikinig ng nandun siya sa klase o di kaya laging absent o di kaya lumalaro ng Jack and Poy sa labas. Kaya yung mga taong yan, mga tamad yan. Yan po mga taong mapagsamantala. Yumaman, kita nyo marami silang kayamanan. Kapag nakita nyo ang isang politiko na maraming bahay at magarang bahay, huwag iboto. Kapag nakita nyo na magara ang kotse at maraming kotse, huwag iboto. Ganun lang kasimple ang tip dyan. Mas maganda, makita mo, maayos, hindi naman kasing yaman, mangyaman, hindi naman mahirap, pero maayos. At palangiti, yan po ang iboto ninyo, unahin nyo. At masusubukan nyo bandang hulihan kung nakangiti pa rin. Kurutin nyo kung nakangiti pa rin, yan iboto nyo. Pero pag kinurot nyo, nagalit na sinampal ka, huwag nyo na iboto yan. So, yun, babalik tayo kay Herbert Bautista, ha? Pang-summary ko lang. Si Herbert Bautista ay sinintensyahan hanggang 10 taon kasama ang kanyang administrative officer na si Aldrin Chin Cuna. 10 taon din sila, hanggang 10 taon. Ngayon, ano ang kasalanan nila? Ang kasalanan po nila ay 2 araw bago umalis si Mayor Switik, Herbert Switik Bautista sa pagka-mayor ng Quezon City ay nakipagkontrata pa ng 32 million sa Judata Solutions Incorporated sa pagbibili ng tinatawag na sistema sa computer na gagawa daw sila ng app. Ang app na yon ay para gagamitin sana nung kung sino man ang nagtatrabaho na mga waitress, mga waiter, mga club, mga dancers, mga poge o ano, at mga janitor diyan sa Quezon City, basta kahit anong trabaho sa Quezon City ay yan ang gagamitin mo. Hindi mo na kailangan pumila pa sa Quezon City Hall at para magbabayad ng 150 pesos lang. Pipila ka pa kababa. So, babayad ka lang, doon ka na magbabayad sa app. I-upload mo lang yung kontrata na papel, ang iyong ID, lat-lat, ay pwede ka nang kumuha ng work permit. Ang work permit mo ay ibibigay na electronic. Ang naging problema rito, number 1, hindi deserve ng Judata Solutions Incorporated. Bakit po? Kasi kung deserve siya, dapat bago pa lamang umalis ng pagka-mayor si Herbert Switik Bautista, ay dapat nung una pa nila yan, kinontrata, inayos. January 2018 balik. Bakit? Ang ordinansa po na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila na kumuha ng ganong application para sa mga working permits o computer systems na ganon ay 2018 pa lang, sa 2018 na budget. So, dapat sa 2018 na budget, hindi sa 2019. So, sa matotal, walang ordinansa na nag-autoriza kay Herbert Bautista na kumuha o bumili ng ganong application. At dahil walang ordinansa, wala siya sa katarungan at yun ay null and void at pwede siyang dagdag na kaso pa dyan. Hindi lamang po sa pag-commit ng krimen na tinatag na violation of Section 3E of Republic Act 3019. Kung sa Tagalog pa, pagsasagawa ng sala na pagbibigay ng isang advantage o isang pabor sa isang kumpanya na hindi naman niya deserve. Bakit hindi niya deserve? Kasi wala pong ordinansa na magsasabi. Kahit sabihin natin may bidding, walang batas na nag-utos sa iyo na bibili. Kaya hindi niya deserve. Kaya nakulong ka hanggang 10 taon. Yan po ang nangyari dyan. Kailan ba tayo magising mga kababayan ko? The only way for us, even without them being imprisoned, kahit hindi sila mabilanggo, kung sapat lang tayo tapat sa ating tungkulin, tapat tayo sa ating konsensya, at mahal mong iyong mga anak, mahal mong iyong apo, mahal mong iyong bansa na kinabukasan ay hindi ito masisira, bumuto kayo ng tama sa 2025. Ang obligasyon ko sa inyo, mas pasama man ako sa pagkandidatura ko pagkasi ito hindi, magagawa po ako ng guide. Marami akong hingin sa inyo na mga advice kung sino ang ating ibuto kada bayan, kada lungsod,
mula Caloocan City kung saan ang iniendorso ko si Antonio Trillanes, hanggat sa lahat ng mga city, hanggat sa mga probinsya natin, hanggat doon sa duluduluhan ng Tawi-Tawi, hanggat sa kaduduluhan ng sa Batanes. Ganun ang gagawin natin. Hanggat sa Bicol area, hanggat sa Palawan, sa dulo na sa Batarasa, sa Palawan, hanggat sa El Nido, sa Linapakan, sa Coron. Ganun ang gagawin natin. Hindi natin palampasin ang bawat probinsya. Dapat meron tayong ikakampanya na mga opisyal na gusto nating mananalo sa bawat probinsya at ang general campaign natin para sigurado sa pagbabago, iboto ang lahat ng bago. Ganun lamang po yan. At hanggang dyan lang muna siguro tayo ngayon. At shoutout na lang ako kay Patermo Baria pala, idol ng panahon ni Herbert, bumabaha ng pera kasi po naman yung assistant nila pupunta kami sa sa karirahan sa Clark biro mo, so uupahang biro sila kung upahang biro sila lang ang naglalaro, walang ibang makapaglaro. Grabe, ganon pala sa casino, sila lang maglalaro. So Hadile, yes, Doc Tausing, and Doc Willie for Senator, Antonio Benzo Sison, mabuhay, Romel Bingson para sa kinabukasan ng bansa sa May 12, 2025, iboto ang lahat ng bago. Ganun lamang po ang ating battle cry. Real Pinoy, ayaw namin ng mga NPA. Hindi naman po NPA with due respect si Franz Castro. Wala pong NPA sa mga yan. Please lang. Kasi ang NPA po, yung may armas. Yun, hindi po sila NPA. Kaganda-ganda ng mga performance niya. Please lang. Kung sinabi mo na sentensyahan siya doon sa Davao RTC, sa Tagum, yun po ay peke na sentensya. Hindi po siya doon nakasalanan. Bakit? Ano bang sentensya sa kanya doon? Para malalaman nyo lang. Sinintensyahan po sila ni Satoru Campo, pati kasama niya mga 11 teachers, na kuno ay nilagay nila sa balag ng alanganin mga kabataan. Nilagay ba sa balag ng alanganin kabataan? Ano bang ginawa nila? Ganito po yan. Yung grupo nila, may tinutulungan doon ng mga katutubo na hindi nakapag-aral at walang DepEd doon. Hindi pinatayuan ni Sara na DepEd doon kasi galit siya sa mga tao doon at tingin yun puro NPA. So ngayon, ang mga bata na yon, at dahil lagi nag-aaway doon, nagsasalpukan mga NPA doon at saka mga sundalo at saka mga pulis, dahil sa delikado sila, gusto nilang mailagay sa isang lugar na walang gera dahil dinala sa Tagum. No, doon na lang sila patirahin sa Tagum. Ngayon, na-checkpoint sila at hinuli sila ng checkpoint sa pulis. Ang akusasyon sa kanila ni Franz Castro ni Satoru Campo ay kinasuhan sila kidnapping. Ang problema, binasura ng piskal ng Davao del Norte kidnapping. Bakit? Paano mapatunayan kidnapping? Wala naman nagreklamo na nanay ng mga bata. Palpak naman kayo. Gawa-gawa lang ni Duterte yun kasi galit na galit si Duterte kay Franz Castro. Kasunod nun, yung isa pang kinaso nila na sinabi nila may child abuse daw kasi nilagay doon sa balag ng alanganin mga bata. Anong sabi ng korte? Bakit nagkalagay sa balag ng alanganin? Kasi sinabi niya daw dahil ang kalsada ay lugar na kung saan laging may abuse ang NPA sa sundalo. Kung delikado pala dyan, ibig sabihin nang sumakay sila lahat sa van kasama si Franz Castro, kasama si Satoru Campo, kasama mga teacher, kasama ang 5 mga pastor. Ibig sabihin, lahat sila mamamatay kung talagang delikado. Ang ibig sabihin, hindi lang mga bata ang nilagay sa balag ng alanganin, pati mga tao mismo, pati sila ni Franz Castro, pati sila ni Satoru Campo, pati yung mga teacher na 11 sila, pati yung mga 5 pastor. Ibig sabihin, hindi mo pwede paniwalaan ang sinasabi ng judge na naglagay sila sa mga kabataan sa balag ng alanganin kahit na sarili nila mismo. Na bakit nalagay sa balag ng alanganin? Bakit ba? Kung umiiskapo ka na sa lugar delikado, makapamili ka ba kung saan kalsada dadaan? Maliban lang kung alam mo. Kung wala kang alam, hindi ka naman taga roon. Palpak talagang utak ng judge na yan. Makukuha ko ng pangalan, makakopya lang ako, makakuha lang ko ng kopya ng desisyon, kakasuhan ko ng disbarment dyan. Tapos, bakit mo, judge, sino pa pangalan mo? Judge apelido, no? Parang pamilya sa akin ang apelido eh. So anyway, ang ginawa mo, inabsuelto mo yung 5 pastor na kasama rin sa sakyan. Bakit? Kung guilty sila ni Franz Castro, si Satoru Campo, pati mga teachers, bakit mo sinabi hindi guilty yung 5 pastor na sumama, na kasama nila?
sigurado ako inutusan ka lang ni Duterte. Kung sino mang judge ka, hindi kita kilala, hindi mo rin ako kilala. O, sige, si Ronaldo Santos, balang sakristan, batang sakristan si Mayor Marcy Teodoro. Pamangkin ko at taal na taga-Marikina. O yan pa. Nagulat ako kay Mayor Marcy Teodoro na tumakbong congressman ay tiniklara ni George Erwin Garcia na na disqualified. Hindi naman ako niniwala disqualified. Ang kalaban niya si Coco Pimentel. Okay, discussion ko lang to, maliitan, mabilisan lang. Ang pag-aalam ko lang, hindi ko alam ang kanino. Ang pag-aalam ko lang, dati sa District 1, halimbawa District 1 si Marcy Teodoro na nakatira, doon siya nakarehistro. Tapos nung nag-mayor siya, lumipat siya sa District 2 ng Marikina. Tapos bago matapos yung termino niya pagka-mayor, ay nagpalipat siya ng rehistro sa District 1. At nakalipat na sa rehistro District 1, tumakbo siya pagka-congressman. At nung tumakbo siya pagka-congressman, kailangan daw is 1 year before na may continuous residence sa District 1. So ngayon, dahil ang filing ng candidacy ay October 1 to 8, ilang buwan ba bago mag-May 12? October, November, December, January, February, March, April, May. Ibig sabihin, 8 buwan. Ano na lang, 4 na buwan na lang ang kailangan ni Marcy Teodoro para sabihin 12 months siya. Pero ang tanong, kahit sabihin natin na 10 months lang siya nakabalik, pwede mo bang sabihin na hindi niya nasunod yung requirement ng Constitution na dapat 1 year before may continuous residence siya sa lugar na kung saan siya tatakbong congressman? Sagot, hindi po tama ang sinasabi ng batas pag-implementa ng COMELEC. Bakit? Mahigit 1 taon ang kanyang pagiging paninirahan doon nung hindi pa sa lumipat. Mula pagkabata, doon siya pinanganak. Kaya magdudugtong yon. Nung klase. Ang konstitusyon hindi nagsasabi, hindi nag-uuri na kailangan ang continuous residence ay kailangan uninterrupted or interrupted. O di kaya before the election, immediately before o yung after ay hindi ba konsidera? The fact na mahigit 10 taon siya na residente sa District 1 bago sa lumipat District 2 ay sobra-sobra na qualify niya na ang pangangailangan ng konstitusyon na 1 year continuous residence. Hindi naman sinabi na immediately before the election na dapat yun lang ang residence na ibibilang. Hindi. Ang konstitusyon ay hindi nagsasabi na immediately before. Basta sinasabi lang 1 year continuous residence at the time of the election of May 12, 2025. So pwede mong ibilang yung 2020 na residence niyan or sabihin natin 2010 na residence niyan. Mahigit 1 year na doon siya naging residente doon sa botante. Ganun lang aking argumento diyan, which I believe will be considered as the correct decision by the Supreme Court. Umakyat pa sa Supreme Court eh. So anyway, yan din ang nangyari kay Nini Bacale. For a time, matagal na siyang naninirahan sa Leyte, doon siya nakatira, doon siya bumoto. Nakaasawa siya, lumipat siya sa Sampaloc, Manila. At nakasawa-asawa niya judge. So matagal siyang nakatira sa Maynila. So bago mag-eleksyon, in-advisean siya ng kanyang husband, kung gusto mo tumakbong pagka-congressman sa Tacloban, magpa-change registration ka na. So nagpa-change registration siya papunta sa Tacloban. So ang nangyari, hindi niya alam, kinasuhan pala siya ng COMELEC motu proprio. Ibig sabihin, walang ibang kumasok, kundi COMELEC lang mismo din ang kumaso laban sa kanya. Dahil ipatanggal ang pangalan niya sa listahan ng botante. Hindi siya pinadalhan ng notice o subpoena. Hoy, sumagot ka. Kasi lahat naman ng tao ay may karapatan na bigyan muna ng pagpapaliwanag bago siya tanggalan ng karapatan ay hindi nyo ginawa kay Nini Bacale. Bagkos ang decision ng COMELEC, alam ni George Erwin yan na magaling na abogado pa naman. If you violate the due process law, then the decision is null and void. Ganun lang ho kasimple. Ano ba sinabi sa due process? Sa Section 1, Article 3, nasasabi, no person shall be deprived of life,
liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Mahirap pang intindihin yan, magaling na abogado Erwin Garcia. Sinadya nyo, kung meron man, sinadya nyo, abogado riyan si Romualdez, graduate ng UP College of Law yan. Pinapahiya mo lang UP College of Law sa ginagawa mong yan. Okay? O, sunod, sabi ni Pastor Rodi Rabi, tama, kulungin ang mga ikulong, ang mga korap at balasubas para matuto na tayong lahat. Imelda Sinoy Talaugon, Dr. Willie Ong. Si Dr. Willie Ong, suportahan ko yan sa totoo lang. Rodi Rabi, stay safe, happy and healthy, Dr. Kausing. Rodi Rabi, God bless you, Dr. Kausing. Tapos si Maria Luisa Disenliba, Rems, good evening. Imelda Sinoy Talaugon. Tapos si Jupiter Pluto, Juan de la Cruz. How about po Doc Willie Ong? Maganda si Doc Willie Ong. Gusto ko ang kanyang expertise sa health. Juan de la Cruz, Bam Kiko. O yun, si Bam ako, pero kay Kiko pag-aralan ko pa yan. Kasi nakipagkita pa kay BBM yan eh. Paterno Barya, Sir Toto, pwedeng makahingi ng mga na dapat iboto, idol. Mamaya, magagawa ko, siguro mga this week, gagawa ko ng aking endorsement. Hover Nover de los Santos, mas maganda kung buwagin na lang yung Senate and Congress. Hindi naman, mas gusto ko pa yung Senate at saka yung House. Kung isa lang kasi, madali na lang kontrolin ng mga diktador. Ganun po. Sabi ni Ricky Paguyo, magagaling mga medtech nila, maganda pulso nila. Yung sinasabi mo sa Makati Life, iba yung Makati Medical Center. Makati Life Medical Center. Yan ang dati na OSMAC, Hospital ng Makati. Maria Luisa Disenlieva, PIC 0925, Willie Ong, Paterno Barya, Limor Kosya, Casio. Gusto ko si Limor, si Romel Casio. Tatawagan ko pala si Dr. Casio. Kasi gusto ko siya makausap ulit. Hope, walang matinong politiko sa milyong piso. Okay, Risa Santiago, Rinaldo Santos, Romel Bengson, Wilmy Villanueva. Ma'am, nauna pang nahatulan si Herbert Bautista kaysa kay Saramaw. Sino yung Saramaw? Tapos Hash, George Seymour. Tapos Peres, negosyo halaga ang politika. Rinaldo Santos, Jupiter Pluto, Junidel Santos, hindi kay Villar ang MCX, kay Silvino Manalo. Binili na po ang Rinaldo Santos. I would like to inform you, binili na ni Villar ang MCX. Baka hindi mo po alam. Nabili na po. Kaya niya binili kasi karugtong yun ng tinatawag na Daang Hari at ginawa niyang Villar City. Akalain mo, gobyerno, 10 billion ang ginastos ng gobyerno para sa kalsada, gagawin lang na Villar City? Anak ng teteng. Sir Perez, maya pa abak po. Maya pa bigay o maya pa abak naman? Hindi pa naman. Serapin Evangelista, Rosket, good morning, Dr. Toto. PEC 0925, Reggie Gonzalez, Romel Casio, PG Villa Gutierrez, AP Gutierrez, tapos Steve Vecino, si Kabayan Channel. Kayong mga panatiko, huwag magreklamo kung bakit hindi tumitigil ang nakawan ng kaban ng bayan o mga panatiko sa mga BBM, panatiko kay DS. Ako. Cesar Dinido, Idol, good PM. Nelson Batallones, dapat pati rin yung iba pang official sa gobyerno, marami pa dyan. PEC 0925, Andre Yanga. At kung di ba naman swapang 2 araw na ba pwesto ginawa, kalukuhan. 2 araw na lang matitira sa pwesto. Nagkipagkontrata pa. Anong klaseng swapang si Herbert Switek Bautista? O Rodi Rabi, Rogel PGBA, ang dami pa dyan. Kurap na nasa poder pa. O dapat ubusin natin ang lahat ng kurap. Oy, pasalamat si Chris Aquino, hindi niya sinagot yung panliligaw ni Herbert Bautista sa kanya. Magnanakaw pala yung kanyang nanligaw sa kanya. Okay. Si Roniel P. Ning kulong na ba? Kagad o pwede pa mag-avail? Hindi na. Nakapa-appeal. Na-appeal naman siya. Pero siyempre, na yan? Ibig sabihin, guilty na yan. Waldenberry, good PM Ninong. Grabe pala yun si Herbert Bautista. Akala natin ay matinong mayor ng Quezon City.
Bistik, sweetik yun. Inaanak ko din, very. Tsaka si Bewley, inaanak, kumusta kayo dyan? Loreto Grande, lahat halaga na kasama sa ticket ng Uniteam, mga kurakot. Tama po kayo. Delia Perante, J. Ricky Paguyo, magandang gabi. Idol Dr. Engineer Senator Toto Kausing, nanonood mula sa Quezon City. Ang alam ko na ibenta ni Bistik yung lupa ng NHA sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue. Naku po, isa pa pala ito. Kailangan busisiin natin lahat yan. Sylvia Coronel, Picture 925, Girly Sumanghid, family business na ng mga kapil ang politika. Puta dyan sa Purak, Pampanga ha. Marilo Fabian, Frederick Iloro, Alex Ulin. Okay. Sino pa ba? Si Allen Radam, si Antonio Bensoceso, si Paterno Barria, Real Pinoy, ayaw namin mga NPA, sabi niya kanina pala. So pinapaliwanag ko lang na hindi NPA si Franz Castro. Pasensya ka na, hindi po talaga NPA, Pexman. At huwag kayong mag-red tag. Pwede na kayo ikulong kayo o mamultahan pag nag-red tag kayo. Kita mo nanalo si Atom Arroyo sa laban kay Eric Celis at saka kay Loren Badoy. Mahilig kasi mag-akusa-akusa na NPA ka. Kaya kung wala ka ebidensya, masakit naman kasuhan mo isa ng NPA, hindi naman nagbibitbit ng armas. Unskin Bap, tapos more power, Tony Toto, hope, matinong politiko ay walang auto at mansyon. Tama, di ba? Walang mansyon. Mayren Yolanda Hernais, Jason Bongabong, Cesar Balmaceda, D. Romel Bengson, at isang magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi! Herbert Switik Bautista Aldrin Chino Kunyakot, kurakot,